Sa ilalim ng madilim na ulap ng isang maulang hapon sa bayan ng San Isidro, sa Bulacan, bumabalot ang lamig sa bawat sulok ng kalsada. Ang mga bahay na yari sa kahoy at yero ay tila nagkukubli sa likod ng makakapal na kurtina ng ulan. Ang tunog ng mga patak nito sa bubong ay parang isang awit na paulit-ulit. May ritmo ngunit puno ng lungkot. Sa gilid ng kalsada, may mga batang nagtatampisaw sa putik, walang pakialam sa lamig, habang ang ilang matatanday nagkukumpulan sa tindahan ni Aling Mila, nagkukuwentuhan tungkol sa kung ano-anong tsismis sa baryo. Si Ana, isang abogada, ay nakaupo sa kanyang maliit na tanggapan na nasa ikalawang palapag ng kanilang bahay. Ang kanyang mesa ay puno ng mga papel, mga kaso ng diborsyo, lupa at kung ano-ano pang legal na usapin. Ang kanyang mundo ay umiikot sa batas, sa mga dokumentong kailangan lagadaan at sa mga taong may kanya-kanyang reklamo sa buhay. Sa edad na 29, siya na ang itinuturing na pinakamahusay na abogada sa bayan. Ngunit kasabay nito'y ang reputasyon niyang malamig at matigas. Walang bahid ng emosyon sa kanyang mga desisyon. Para kay Ana, ang batas ang tanging sukatan ng tama at mali. Sa labas ng bintana, pinapanood niya ang ulan habang iniisip ang mga susunod niyang hakbang sa isang kasong hawak. Ngunit ang kanyang pagmumuni-muni ay naputol nang may marinig siyang tawag mula sa ibaba. "Ana, may sulat para sa'yo!" Sigaw ng kanyang kasambahay na si Celia mula sa pintuan. Bumaba si Ana halatang wala sa mood. Hindi uso sa kanya ang mga sulat. Lahat ng komunikasyon niya ay dumadaan sa email o telepono. Sino pa ba ang magpapadala ng liham sa panahong ito? Ngunit nang makita niya ang mailman na si Jay na nakatayo sa pinto, basang-basa ang suot na uniforme, napatigil siya. Si Jay ay kilala sa kanilang lugar bilang masayahin tao. Laging may ngiti sa labi kahit pa nababad na sa ulan. Ngunit sa pagkakataong ito, tila kakaiba ang ekspresyon ng mukha nito. Parang may bigat na dala. "Mama na, pasensya na kung basang-basa ang dulat. Umulan kasi bigla habang naglalakad ako," ani Jay habang iniabot ang isang sobre. Ang papel ay malamig at may bahagyang bakas ng tubig. Ang pangalan ni Ana ay nakasulat sa harap sa malinis at formal na sulat kamay. "Salamat, Jay," sagot ni Ana. Nagtataka kung sino ang nagpadala. Walang return address. Walang kahit anong palatandaan kung saan ito nanggaling. Habang papalayo si Jay, bumalik si Ana sa kanyang tanggapan. Naupo siya sa kanyang mesa, hawak ang sobre. Pinagmasdan niya ito ng mabuti. Parang may kung anong misteryo ang nakabalot dito. May kung anong bigat na bumalot sa kanyang dibdib. Isang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. Sa kabila ng kanyang pagiging praktikal at lohikal, may bahagi ng kanyang isip na nagsasabing ang sulat na ito ay hindi isang ordinaryong liham. Dahan-dahan niyang binuksan ang sobre. Ang malamig na papel ay tila bumalot sa kanyang mga daliri. Sa loob nito ay may isang pahina ng sulat. Ang tinta ay bahagyang kumalat dahil sa pagkabasa. Ang unang linya ay agad na nakuha ang kanyang atensyon. "Anak, patawarin mo ako." Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Ana. Hindi niya alam kung bakit, ngunit ang mga salitang iyon ay parang isang suntok sa kanyang dibdib. Habang binabasa ang bawat linya, unti-unting lumilinaw ang nilalaman ng liham. Ito ay mula sa kanyang ina. Ang inang matagal na niyang inakala na patay na. Ang liham ay puno ng paghingi ng tawad, mga paliwanag kung bakit siya iniwan, at isang pahiwatig na may dahilan ang lahat ng nangyari. "Ako'y buhay pa, Ana," nakasaad sa dulo ng sulat. "Kung nais mong malaman ang buong katotohanan, hanapin mo ako sa lugar na ating pinag-usapan noon. Hindi ko alam kung matatanggap mo pa ako, ngunit ito na ang pagkakataon kung maitama ang lahat." Napakapit si Ana sa gilid ng kanyang mesa. Para itong isang biro.
isang malupit na laro ng tadhana. Ang kanyang ina, buhay pa. Ngunit paano? At bakit ngayon lang? Ang kanyang isip ay puno ng tanong, ngunit higit sa lahat ay ang galit. Galit sa ideya na iniwan siya nito nang walang paliwanag. Galit na ngayon na ay bigla itong nagpakita sa ganitong paraan. Hindi niya namalayang tumulo ang luha sa kanyang pisngi. Hindi siya iyakin, lalo na sa harap ng ibang tao. Ngunit sa pagkakataong ito mag-isa siya at ang bigat ng emosyon ay hindi niya mapigilan. Kasabay ng tunog ng ulan sa labas ay ang tunog ng kanyang pigil na hikbi. Sa kabila ng lahat, may bahagi ng kanyang puso na nag-uudyok sa kanya na sundin ang nilalaman ng sulat. Ngunit paano niya iiwan ang prinsipyo niyang matagal na niyang pinanghahawakan, ang batas, ang tanging sandigan niya sa buhay. Ang lahat ng desisyon niya ay nakabatay sa lohika at ebidensya. Ngunit ang liham na ito ay tila isang hamon sa kanyang paniniwala. Dapat ba siyang magtiwala sa mga salitang ito? O dapat ba niyang isang tabi ang lahat at magpatuloy sa kanyang buhay na walang pakialam sa nakaraan? Sa labas ng bintana, patuloy ang pagbuhos ng ulan. Ang mga patak nito ay parang kumakatok sa salamin. Tila hinihikayat siyang kumilos. Ngunit si Ana ay nanatiling nakaupo, hawak ang sulat at nakatingin sa kawalan. May isang bagay na malinaw. Ang liham na ito ay nagdala ng isang bagyong hindi niya inaasahan at ang kanyang buhay ay hindi na muling magiging katulad ng dati. Sa isang hapon na tila ba walang katapusang pagbuhos ng ulan, dumaan si Jay sa makipot na iskinita ng Barangay San Mateo. Nakasuot siya ng lumang kapote na may mga punit sa gilid habang ang kanyang sapatos ay sumisid sa mga maliit na lawa sa gitna ng kalsada. Bit-bit niya ang isang kumpol ng mga sulat na nakasilid sa lumang bag na yari sa balat. Sa gitna ng mga ito, may isang sobre na tila mas mabigat sa lahat kahit pa halos wala itong timbang. Ang tinta sa harap ay bahagyang nabura ng ulan, pero malinaw ang pangalan. Ana Morales. Si Ana ay nakaupo sa kanyang maliit na opisina sa tabi ng bintana. Ang mga matay nakatuon sa mga patak mo ng ulan na kumakapit sa salamin. Sa edad na 29, marami na siyang naipanalo at nalutasan na kaso. Ngunit sa kabila ng kanyang mga tagumpay, may isang bagay na palaging bumabagabag tung sa kanya. Isang kawalan na hindi niya maipaliwanag, isang lungkot na hindi mapawi ng kahit anong medalya o tropeyo. Nang marinig niya ang mahinang katok sa pinto, agad siyang tumayo. Binuksan niya ito at bumungad ang isang basang-basang si Jay, hawak ng isang sobre na may bahagyang pagkapunitid sa gilid. Good afternoon po, ma'am, bati ni Jay, nanginginig sa lamig. Pasensya na po, basa ng konti ang sulat na. Pero sigurado po akong mahalaga ito. Tinitigan ni Ana ang sobre at sa hindi maipaliwanag na dahilan, biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Sino ang nagpadala? Tanong niya. Ang boses ay halos isang bulong. Umiling si Jay. Wala pong return address pero mukhang matagal na itong isinulat. Pasensya na po kung medyo luma ang itsura. Kinuha ni Ana ang sobre at sa paghawak pa lang niya rito, naramdaman niya ang lamig ng papel na tila ba may dalang misteryo. Pinaupo niya si Jay at ay inalok ng kape, ngunit tumanggi ito. Matapos ang ilang sandali, nagpaalam na rin ang mailman, bit-bit ang kanyang bag at ang mga tanong na iniwan niya kay Ana. Sa loob ng opisina, nakaupo si Ana sa kanyang mesa habang tinititigan ang sobre. Hindi niya maipaliwanag ang kaba na bumabalot sa kanya. Dahan-dahan niyang binuksan ito at sa loob ay may isang piraso ng papel na tila sinulat ng isang pamilyar na kamay. Nanlamig ang buong katawan ni Ana. Ang sulat ay mula sa kanyang ina. Ang inang iniwan siya noong siya ay 5 taong gulang pa lamang. Sa loob ng 24 na taon, naniwala siyang patay na ito, na iniwan siya upang habulin
ng isang mas magandang buhay sa ibang lugar. Ngunit ang sulat na ito ay tila baga isang multo mula sa nakaraan, humihila sa kanya pabalik sa mga tanong na matagal na niyang iniwasan. Tumayo siya mula sa kanyang upuan at lumapit sa bintana. Ang ulan ay tila mas lumakas pa. Ang bawat patak ay parang pumupukpok sa kanyang konsensya. Sa likod ng isip niya, may isang bahagi ng kanyang sarili na nagsasabing huwag nang pansinin ang sulat. Baka ito'y isang biro lamang, isang panlilin lang. Ngunit may isa pang bahagi na hindi niya matanggihan. Isang bahagi na nag-udyok sa kanya na hanapin ang puno ng mangga, na alamin ang katotohanan kahit gaano pa ito kasakit. Huminga siya ng malalim at pinikit ang kanyang mga mata. Sa kabila ng lahat ng kanyang paninindigan bilang abogada, sa kabila ng kanyang matibay na paniniwala sa lohika at ebidensya, naramdaman niya ang isang bagay na hindi niya madalas maramdaman. Takot. Takot na buksan ang pintuan ng nakaraan. Ngunit kasabay ng takot, naroon din ang isang maliit na sinag ng pag-asa. Ano nga ba ang nasa ilalim ng puno ng mangga? At totoo ba nga ang kanyang ina ang nagpadala ng sulat? Ang mga tanong na ito ay bumalot sa kanya tulad ng malamig na hangin mula sa labas. Sa kabila ng lahat, alam niyang hindi siya mananatiling tahimik. Hindi siya ang tipo ng taong aatras sa isang kaso, lalo na kung ang kasong ito ay tungkol sa kanya mismo. Mabigat ang ulap sa langit, tila may hinihintay na pagsabog ng ulan. Sa maliit na bayan ng San Rafael, tahimik ang hapon maliban sa tunog ng mga tricycle na dumaraan sa basang kalsada. Ang amoy ng putik at ulan ay sumisingaw sa hangin habang ang mga tao ay nagmamadaling magtago sa kani-kanilang mga tahanan. Sa harap ng isang lumang bahay na yari sa kahoy, si Ana ay nakatayo, hawak ang isang sobre na basa sa gilid. Ito po ma'am, sabi ng mailman na si Jay, nakangiti habang inaabot ang sulat. Bago pa man ito tanggapin ni Ana, napansin niyang tila may kakaiba sa pagkakatingin ng lalaki sa kanya. Parang may alam ito na hindi niya alam, pero hindi niya iyon pinansin. Sanay na siyang hindi magpahalataan ng emosyon, sanay na siyang itago ang lahat sa likod ng kanyang propesyon bilang abogada. Salamat, tipid niyang sagot, sabay tanggap sa sobre. Malamig ang papel at naramdaman niya ang bahagyang pagkabasa nito sa kanyang mga daliri. Agad siyang pumasok sa loob ng bahay, iniwan si Jay na nakatingin pa rin sa kanya. Pagpasok niya, mabigat ang hangin sa loob ng bahay, tila may kung anong bumabalot na hindi niya maipaliwanag. Umupo siya sa lumang sofa at maingat na binuksan ang sobre. Ang sulat ay isinulat gamit ang kulay asul na tinta at ang handwriting ay pamilyar, ngunit hindi niya agad matukoy kung kanino galing. Nakasulat sa unang linya. Alam kong magugulat ka sa sulat na ito, pero matagal ko nang gustong sabihin sa iyo ang totoo. Hindi ako namatay, gaya ng pinaniwalaan mo. Nandito pa ako at oras na para malaman mo kung bakit kita iniwan. Napatigil si Ana, ang kanyang dibdib ay biglang bumigat. Ang sulat ay mula sa kanyang ina. Ang inang akala niya ay matagal nang patay. Napapikit siya, pilit nilalabanan ang pagkabog ng kanyang puso. Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman. Galit, lungkot, pagkalito. Muling bumalik ang kanyang mga mata sa sulat. Hindi ko kayang ipaliwanag ang lahat sa isang liham lamang. Pero kung gusto mong malaman ang buong katotohanan, pumunta ka sa lumang bahay sa gilid ng ilog bukas ng 3:00 ng hapon. Doon mo ako makikita. Doon mo malalaman ang lahat. Napahawak si Ana sa kanyang noo. Ang bahay sa gilid ng ilog, yun ang lugar kung saan huling nakita ang kanyang ina bago ito nawala. Ilang taon na ang nakalipas at ang alaala ng araw na iyon ay parang sugat na hindi pa rin gumagaling. Ngunit
Bakit ngayon? Bakit kailangan pa niyang magpakita matapos ang lahat ng taon ng pananahimik? At totoo ba ito o isa lamang itong biro mula sa kung sino? Habang nakatitig siya sa sulat, naramdaman niyang bumabalik ang lahat ng emosyon na matagal niyang itinago. Ang mga gabing umiiyak siya sa kakaisip kung bakit siya iniwan. Ang mga araw na pilit niyang pinunan ang kawalan ng ina sa kanyang buhay sa pamamagitan ng batas ng hustisya ng pagiging matigas at walang puwang para sa damdamin. Ngunit hindi siya sigurado kung kaya niyang harapin ang taong ito. Ang taong minsang naging sentro ng kanyang mundo, ngunit siya ring nag-iwan ng malaking butas sa kanyang puso. Sa labas nagsimula ng bumuhos ang ulan. Ang tunog ng patak nito sa bubong ay parang musika ng nakaraan na hindi niya maalis sa kanyang isipan. Hinawakan niya ang sulat ng mahigpit. Ang malamig na papel ay tila nagsasabi sa kanya na ito ang simula ng isang bagay na hindi niya kayang talikuran. Sa kanyang isipan, isang tanong ang paulit-ulit na sumisigaw. Pupunta ba ako? May hilaro. Ang ulan ay tuluyang bumuhos sa maliit na bayan ng San Miguel, Bulacan. Malamig, nanay ang hangin at ang mga kalsada ay puno ng putik at tubig na sumisinghap sa bawat pagdaan ng tricycle. Sa loob ng isang lumang bahay na may pinturang kupas, si Ana ay nakaupo sa harap ng kanyang mesa, nakatitig sa isang manipis na folder ng kaso. Ngunit ang kanyang atensyon ay hindi lubos na naroon. Sa halip, ang kanyang tingin ay madalas na napapadako sa isang sulat na nakapatong sa gilid ng mesa. Isang sulat na dumating kaninang hapon, dala ng isang mailman na nagngangalang Jay. Sa unang tingin, mukhang karaniwang sulat lamang ito. Walang nakasulat na return address at ang tinta ng pangalan niya sa sobre bahagyang kumalat dahil sa patak ng ulan. Hindi niya alam kung bakit, pero ang simpleng papel na iyon ay tila may bigat na hindi maipaliwanag. Sa loob ng maraming taon bilang abogada, sanay si Ana na humarap sa mga kaso ng krimen, mga kontrata, at mga legal na alitan. Ngunit ang sulat na ito ay iba. May kung anong misteryo sa likod nito na nag-uudyok sa kanyang puso na bumilis ang tibok. Naalala niya ang mailman na nagdala nito, si Jay, isang lalaki na may magaspang na mga kamay ngunit may maamong ngiti. Hindi siya ang karaniwang mailman na nakikita niya araw-araw. Sa halip, para bang may kakaibang lungkot sa kanyang mga mata. Nang iabot ni Jay ang sulat, napansin ni Ana ang bahagyang pagngiti nito, ngunit may halong kaba. Ito po, Ma'am Ana, mukhang importante, sabi ni Jay bago siya tuluyang umalis. Iniwan ang isang tanong sa kanyang isipan. Bakit tila alam ni Jay ang kahalagahan ng sulat na iyon? Sa wakas, kinuha ni Ana ang sobre. Malamig ang papel, bahagyang basa sa gilid. Dahan-dahan niyang binuksan ito, ang tunog ng punit na papel ay sumabay sa patak ng ulan sa bubong. Sa loob ay isang piraso ng papel na may sulat kamay na tila nagmamadali ngunit maingat. Habang binabasa niya ang unang linya, naramdaman niya ang paggapang ng lamig sa kanyang gulugod. Ana, patawarin mo ako. Hindi mo ako kilala. Ngunit matagal na kitang pinapanood mula sa malayo. Ako ang dahilan kung bakit nag-iba ang buhay mo. Ako ang dahilan kung bakit iniwan ka ng iyong ina. Tumigil si Ana sa pagbasa. Ang mga salitang iyon ay tumama sa kanya na parang isang suntok sa dibdib. Ang kanyang ina, ang taong iniwan siya sa edad na 6, ay halos wala na sa kanyang alaala. Ang tanging naiwan sa kanya ay ang galit, ang tanong kung bakit siya iniwan, at ang pangakong hindi siya kailanman magpapatawad. Ngunit ngayon, narito ang isang sulat na nagsasabing may dahilan ang lahat. Sino ang sumulat nito? Totoo ba ang sinasabi nila? At bakit ngayon ito dumating sa gitna ng isang buhay na pinuno niya ng batas at paninindigan?
Muling bumalik pa na si Ana sa sulat. Kung nais mong malaman ang katotohanan, pumunta ka sa bahay sa likod ng lumang simbahan sa San Miguel. Naghihintay ako. Hindi ko alam kung mapapatawad mo ako, pero kailangan mong marinig ang dahilan. Ang kanyang mga kamay ay nanginig habang hawak ang papel. Ang bahay sa likod ng simbahan, isang lugar na hindi niya kailanman pinansin. Ang lugar na iyon ay laging nananatiling tahimik, tila may sarili itong mundo. Ngunit ngayon, tila ito ang sentro ng kanyang buhay. Ano ang gagawin niya? Dapat ba siyang pumunta? O dapat bang manatili siya sa kanyang matibay na paninindigan na ang nakaraan ay hindi na dapat pang hukayin sa labas? Ang ulan ay lalong bumigat. Ang tunog nito ay tila isang awitin ng pag-aalinlangan. Si Ana ay nanatiling nakaupo. Ang sulat ay nasa kanyang kamay, malamig na parang yelo. Sa kanyang isip, ang tanong ay umiikot. Kaya ba niyang harapin ang katotohanan? Sa isang maliit na bayan sa Bulacan, kung saan ang ulan ay walang tigil na bumubuhos, ang hapon ay tila palaging may alingas-ngas ng misteryo. Sa kalsadang basang-basa ng ulan, dumaan na si Jay, ang mailman na may maingat na hakbang. Ang kanyang suot na kapote ay bahagyang umaagos ng tubig, habang ang bag niyang puno ng sulat ay nakasabit sa kanyang balikat. Ang tunog ng tricycle na dumaraan kasabay ng patak ng ulan sa bubong ay parang musika ng bayan, magulo, ngunit puno ng buhay. Si Ana, isang abogada na kilala sa kanyang matigas na paninindigan, ay tahimik na nakaupo sa harap ng kanyang mesa. Ang kanyang opisina na nasa isang lumang bahay na kahoy ay may amoy ng basa at putik na dala ng tag-ulan. Ang mga bintana ay bahagyang nakabukas, hinahayaan na ang malamig na hangin na pumasok, ngunit hindi ang ulan. Sa kabila ng kanyang tagumpay bilang abogada, palaging may anino ng kalungkutan sa kanyang mga mata. Isang tanong na hindi niya masagot, isang parte ng kanyang nakaraan na hindi niya mahanap. Ang tunog ng pagkatok sa pinto ay sumira sa katahimikan. Bumukas ito at bumungad si Jay. Hawak ang isang sulat na mukhang lumang-luma. Ang papel ay bahagyang basa ng ulan at ang tinta ay tila may bahagyang pagkalabo. "Maama na?" tanong ni Jay habang iniabot ang sulat. "May dumating pong sulat para sa inyo." Kinuha ni Ana ang sulat. Ang malamig na papel ay dumampi sa kanyang palad. Napansin niya agad ang kakaibang amoy nito. Parang lumang kahoy na nabasa. Hindi niya maintindihan kung bakit biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ang sulat ay walang return address at ang pangalan niya ay nakasulat gamit ang eleganteng cursive. "Sino ang nagpadala nito?" tanong niya, ngunit si Jay ay umiling lamang. "Hindi ko po alam, ma'am. Wala pong ibang detalye." Nang umalis si Jay, muling bumalik ang katahimikan sa opisina ni Ana. Binuksan niya ang sulat. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang nanginginig. Ang unang linya ng nakasulat ay nagpasikip sa kanyang dibdib. "Anak, patawarin mo ako sa lahat ng aking pagkukulang. Hindi ko ginusto ang nangyari." Ang kanyang mga mata ay mabilis na tumakbo sa bawat salita. Ang sulat ay naglalaman ng kwento ng isang inang iniwan ng anak para sa isang dahilan na hindi niya maipaliwanag noon. Ang huling linya ang lalong nagpatindi ng damdamin ni Ana. "Kung nais mong malaman ang buong katotohanan, hanapin mo ako sa bahay na dati mong tinirhan sa may likod ng simbahan." Biglang bumalik ang alaala ng kanyang pagkabata. Ang lumang bahay na iyon, ang amoy ng kahoy at lumang pintura, ang tunog ng kampana ng simbahan ay tuwing linggo. Ngunit higit sa lahat, ang alaala ng isang ina na iniwan siya ng hindi nagpapaliwanag. Ang kanyang puso ay tilang nababalot ng galit, lungkot at matinding pagkalito. Bakit ngayon? Bakit matapos ang halos 3 dekada, biglang magpapakita ang sulat na ito?
Dapat ba niyang sundin ang nilalaman nito o dapat bang manatili siya sa kanyang paninindigan na hindi na muling babalik sa nakaraan? Sa kabila ng kanyang matigas na disposisyon bilang abogada, ang damdamin niya ngayon ay tila nagkakagulo. Ang ulan sa labas ay tila sumasalamin sa kanyang puso. Malamig, magulo, at walang kasiguraduhan. Napatingin siya sa sulat, ang bawat letra ay tila bumibigat sa kanyang balikat. Tumayo siya, kinuha ang kanyang coat at lumabas ng opisina. Ang basang kalsada ay tila isang hamon, ngunit hindi niya alintana. Ang sulat ay nasa kanyang kamay at ang bawat hakbang niya ay tila patungo sa isang bagong kabanata ng kanyang buhay. Isang kabanatang puno ng misteryo at emosyonal na paglalakbay. Sa isang tag-ulan na hapon sa maliit na bayan ng Bulacan, tahimik na nakaupo si Ana sa kanyang opisina. Ang tunog ng ulanan na tumatama sa bubong ay tila musika na paulit-ulit, ngunit hindi ito sapat upang palambutin ang kanyang matigas na ekspresyon. Sa edad na 29, kilala siya sa bayan bilang isang abogada na walang kinatatakutan, matapang, matalas at walang espasyo para sa emosyon sa kanyang propesyon. Sa labas ng kanyang bintana, bumabaha na ang makipot na daan. Ang mga tricycle ay nagmamadaling dumaan. Ang kanilang mga tambutso ay naglalabas ng tunog na humahalo sa ulan. Ngunit nang biglang kumatok sa pinto, naputol ang kanyang konsentrasyon. Tumayong si Ana nag-ayos ng kanyang blazer at binuksan ang pinto. Nakatayo sa harap niya si Jay, ang mailman na madalas niyang nakikita sa bayan. Basang-basa ang kanyang jacket at may hawak siyang isang sulat na tila pinoprotektahan mula sa ulan. "Ma'am Ana," sabi niya, medyo nahihiya. "May sulat po para sa inyo, hindi ko po alam kung sino ang nagpadala." Kung sino ang tiningnan ni Ana ang sulat. Isang simpleng sobre na kulay puti, ngunit may bahagyang mantsa ng tubig sa gilid. Wala itong sender. Nagtaka siya, ngunit kinuha ang sulat mula kay Jay. "Salamat," maikli niyang sagot. Ngunit bago siya makapasok muli sa opisina, nagsalita si Jay. "Ma'am, kung hindi po kayo nagmamadali, parang importante yata yan. Kanina pa po yan sa opisina namin pero walang pangalan ng nagpadala. Tila galing pa sa malayo." Napakunot ang noo ni Ana. "Bakit mo nasabi?" "May kakaibang amoy po ang papel, parang alimuom na galing sa lumang kahoy." Hindi sumagot si Ana. Pinagmasdan niya si Jay, isang simpleng lalaki. May edad na 34, ngunit may mga mata na tila puno ng kwento. Sa huli, tumango siya at pumasok na sa kanyang opisina. Dala ang misteryosong sulat. Umupo siya sa kanyang mesa. Ang malamig na hangin mula sa bintana ay dumampi sa kanyang balat, ngunit hindi niya ito pinansin. Binuksan niya ang sobre at agad na bumungad ang isang sulat na isinulat sa kamay. Ang tinta ay bahagyang kumalat, marahil dahil sa ulan, ngunit malinaw pa rin ang mga salita. "Ana, hindi ko alam kung paano kita haharapin. Hindi ko alam kung paano kita kakausapin. Marahil ay galit ka sa akin at marahil ay tama kang magalit. Ngunit gusto kong malaman mo na ang bawat desisyon ko ay ginawa ko dahil mahal kita. Hindi ako perpekto ng pananamuno at ang mga pagkakamali ko ay malaki. Ngunit sana sa sulat na ito, makita mo ang puso ko, ang iyong ina." Halos mabitawan ni Ana ang papel, ang kanyang ina. Hindi ito maaari. Ang kanyang ina ay matagal nang nawala. Iniwan siya at ang kanyang ama noong siya'y 10 taong gulang. Hindi na siya muling nagpakita at ang tanging alaala ni Ana sa kanya ay ang mga luha ng kanyang ama. Tuwing gabi, tumayo si Ana at lumapit sa bintana. Ang malamlam na ilaw mula sa kalsada ay nagbigay ng anino sa kanyang mukha. Ang ulan ay bumuhos ng mas malakas, ngunit tila wala siyang naririnig. Sa kanyang isipan, naglalaro ang mga katanungan. Paano? Bakit? Totoo ba ito?
Binalikan niya ang sulat at muling binasa ang mga linya. Sa likod ng papel may nakasulat pang address. Isang lumang bahay sa dulo ng bayan malapit sa gubat na matagal nang hindi pinupuntahan ng mga tao. Hindi niya alam kung bakit, ngunit parang may puwersang nagtutulak sa kanya na alamin ang katotohanan. Ngunit may bahagi ng kanyang sarili na nag-aalinlangan. Paano kung hindi ito totoo? Paano kung isa lamang itong laro ng kapalaran? Ang kanyang matigas na paninindigan bilang abogada ay nagsasabing, huwag basta magtiwala, ngunit ang puso niya ay nagsisimulang magtanong, dapat ba siyang sumugal? Sa kanyang likuran, muling kumatok si Jay. Ma'am, okay lang po ba kayo? Kayo? Tanong nito. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Hindi agad sumagot si Ana. Tinitigan niya ang sulat sa kanyang kamay. Malamig na papel na tila umaagos ang bawat linya ng damdamin. Sa loob ng kanyang puso nagsimula ang isang tunggalian na matagal na niyang iniiwasan, ang pagitan ng batas at puso. Ang hapon ay madilim. Tila baga ang buong bayan ng San Mateo sa Bulacan ay nilamon ng makapal na ulap. Ang mga patak ng ulan ay tuloy-tuloy na bumubuhos, bumabalot sa kalsada ng basang putik at malamig na hangin. Sa isang lumang bahay na may haliging kahoy at bubong na yero, si Ana ay nakaupo sa harap ng kanyang mesa. Ang mga dokumento ng kanyang kliyente ay nakakalat, ngunit hindi niya magawang magpukus. Ang tunog ng ulan sa bubong ay tila isang awit na nagdadala ng lungkot at misteryo. Bigla may kumatok sa lumang pintuan. Hindi niya inaasahan ang bisita, kaya't nag-angat siya ng tingin. Ang kanyang kilay ay bahagyang nagtaas. Bumangon siya, ang kanyang mga hakbang ay maingat sa sahig na kahoy, na bahagyang nanginginig sa bawat galaw. Pagbukas niya ng pinto, tumambad sa kanya ang isang lalaki na nakasuot ng kapote, basang-basa mula sa ulan, ang mailman. Magandang hapon po, Ma'am Ana. May sulat po para sa inyo, sabi ng lalaki si Jay habang inaabot ang isang envelope. Ang kanyang boses ay magalang ngunit may bahagyang pag-alinlangan na parang alam niyang ang sulat na iyon ay hindi basta-basta. Kinuha ni Ana ang sulat. Malamig ito sa kanyang palad at may bahagyang dampi ng ulan. Ang envelope ay lumang-luma. Ang gilid nito ay bahagyang napunit. Walang sender, walang address, maliban sa pangalan niya, Ana Villanueva. Ang tinta ay tila minadaling isulat, may bahagyang pagkalabo dahil sa tubig. Salamat, sabi ni Ana, ngunit hindi niya binitawan ang tingin kay Jay. Sino ang nagpadala nito? Umiling si Jay. Ang kanyang mukha ay tila may bahid ng kaba. Hindi ko po alam, ma'am. Iniwan lang po sa opisina namin kanina. Wala pong ibang detalye. Nagtagal ang tingin ni Ana sa lalaki na parang may hinahanap siyang sagot sa kanyang mga mata. Ngunit nang wala siyang makitang sagot, tumango na lang siya at isinara ang pinto. Bumalik siya sa mesa, ang envelope ay nasa kanyang mga kamay. Mabigat sa damdamin kahit tumagaan ito sa timbang. Ang tunog ng ulan ay tila mas lumakas na parang tinutulak siyang buksan ng sulat. Sa wakas, binuksan niya ito. Ang papel sa loob ay magaspang, may bahid ng kahalumigmigan. Ang sulat ay nakasulat sa kamay. Ang mga letra ay paika-ika na parang ang nagsulat ay nanginginig o nagmamadali. Ana, kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay natagpuan na kita. Matagal na akong naghintay ng pagkakataong ito. Hindi ko alam kung matatanggap mo ang mga sasabihin ko. Pero kailangan mong malaman. Hindi ako patay, Ana. Hindi ako nawala ng walang dahilan. May dahilan kung bakit kita iniwan. At iyon ang lihim na matagal ko nang dala. Kung nais mong malaman ang buong katotohanan, pumunta ka sa lumang bahay sa dulo ng San Gabriel Street, ang bahay na minsan nating tinirhan. Naroon ang lahat ng sagot, nanay. Ang puso ni Ana ay tila tumigil sa pagtibok.
ang nanay niya. Ang nanay na iniisip niyang patay na sa loob ng halos 20 taon. Ang nanay na iniwan siya noong siya ay 9 na taong gulang na walang iniwang bakas o paliwanag. Ang nanay na naging dahilan kung bakit siya naging abogada upang hanapin ang hustisya hindi lang para sa iba, kundi para sa sarili. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginig, ngunit hindi niya alam kung ito ay dahil sa galit, takot o pananabik. Ang kanyang utak ay puno ng tanong, totoo ba ito? Paano kung isa lamang itong biro? Ngunit ang sulat na iyon, ang mga salita, ang mga letra, may kakaibang kiliti na tumama sa kanyang puso na parang may bahagi sa kanya na naniniwala. Tumayo siya, ang mga mata ay nakatuon sa ulan na bumabalot sa labas. Ang bahay na tinutukoy sa sulat ay matagal na niyang kinalimutan, isang lugar na puno ng alaala, mabuti at masakit. Ngunit ngayon, ang mga alaala ay tila muling bumalik, kumakatok sa kanyang isipan. Dapat ba niyang sundan ang sulat? O manatili siya sa kanyang paninindigan na ang nakaraan ay isang bagay na hindi na dapat ungkatin? Ang tunog ng ulan ay naging mas malakas. Ang bawat patak ay tila isang hamon. Sa kabila ng lahat, ang tanong ay nananatili. Handa ba siyang harapin ang lihim na maaaring magbago ng lahat? Sa ilalim ng madilim na ulap, bumabagsak ang malalaking patak ng ulan sa bubong ng lumang bahay ni Ana. Ang tunog ng ulan ay tila isang monotonong awit na sumasalamin sa bigat na nararamdaman niya sa araw na iyon. Nakatayo siya sa harap ng pintuan, hawak ang malamig at bahagyang basang sobre na iniabot sa kanya ng mailman kanina lamang. "Ma'am, para sa inyo po ito," sabi ni Jay, ang mailman na madalas niyang makita, ngunit hindi kailanman nakausap ng mahaba. May kakaibang timbre sa boses nito, parang may ibig sabihin sa likod ng simpleng mga salita. Napansin din ni Ana ang bahagyang pag-aatubili sa mga mata nito bago siya tuluyang tumalikod at sumuong muli sa ulan. Pinagmasdan ni Ana ang sobre. Walang return na address. Ang sulat ay may manipis na tinta ng ulan sa gilid, ngunit malinaw pa rin ang pagkakasulat ng kanyang pangalan sa harapan, Ana S. Villanueva. Ang kanyang buong pangalan, walang nag-aabala na sulatan siya sa ganitong paraan. Sa kanyang propesyon bilang abogada, lahat ng komunikasyon ay formal, direkta at laging may kalakip na pirma ng kliyente o korte. Ngunit ang sobre na ito, tila may dalang misteryo. May kakaibang bigat ito, hindi pisikal kundi emosyonal. Para bang kahit hindi pa niya binubuksan, alam na niyang may magbabago sa kanyang buhay dahil dito. Binuksan niya ang sobre ng may kaba. Ang malamig na papel ay nag-iwan ng bahagyang lamig sa kanyang mga daliri. Isang simpleng sulat ang laman, nakasulat sa maayos na sulat kamay. Ang bawat letra ay tila sinadya. Parang bawat linya ay may dalang kwento. Ana, alam kong hindi mo ako kilala, ngunit ako ang taong matagal mo nang hinahanap. Kahit hindi mo alam na hinahanap mo ako. May mga bagay sa iyong nakaraan na hindi ko nasabi. Mga lihim na matagal nang nakatago. Ngayon, panahon na para malaman mo ang lahat. Kung handa kang malaman ang katotohanan, pumunta ka sa lumang bahay sa dulo ng Calle Rosario bukas ng 3:00 ng hapon. Isang kaibigan. Napalunok si Ana. Ang kanyang puso ay tila nagtatakip silim. Hindi alam kung ano ang mararamdaman. Sino ang nagsulat nito? Anong lihim ang tinutukoy nito? At bakit ngayon lamang, sa halos 3 dekada ng kanyang buhay, saka pa ito lumitaw? Napatingin siya sa bintana. Ang ulan ay patuloy na bumubuhos, tila sumasabay sa kaguluhan ng kanyang isipan. Sa labas, ang mga tricycle ay dumadaan ng mabilis, iniwasang mabasa palalo. Ang amoy ng basa at putik ay kumakalat sa hangin, nagpaparamdam ng lungkot at misteryo. Hindi niya maiwasang mag-isip. Lumaki siyang walang alam tungkol sa kanyang mga magulang.
iniwan siya sa bahay ampunan noong siya'y bata pa. Ang tanging alam niya ay ang pangalan ng kanyang ina, Maria Villanueva. Ngunit kahit anong pilit niyang hanapin ito, walang bakas na natagpuan. Sa halip, itinulak niya ang sarili sa pag-aaral, nagpakadalubhasa sa batas, at siniguradong hindi na siya muling magiging mahina o maghahanap ng sagot na wala namang kasiguruhan. Ngunit ngayon, isang sulat lamang ang tila gumiba sa lahat ng iyon. Ang kanyang paninindigan, ang kanyang kinabukasan, ang kanyang nakaraan, lahat ay tila nagkalamat dahil sa ilang linya ng tinta. Bakit ngayon at sino ang kaibigan na ito? Hindi ba't mas mapanganib ang malaman ang katotohanan kapag matagal na itong inilihim? Ngunit sa kabila ng lahat ng tanong, isang bagay ang malinaw. May bahagi ng kanyang puso na gustong malaman ang sagot. Habang nagmumuni-muni, muling bumalik sa alaala niya ang mukha ni Jay. Ang mailman na iyon, parang may alam ito. Parang may karga ang mga mata nito nang iniabot ang sulat. Ngunit bakit? Lumalim ang gabi. Ang ulan ay hindi pa rin tumitigil. Ngunit sa kabila ng lamig ng panahon, naramdaman ni Ana ang init ng pag-aalinlangan at ang paghila ng isang hindi maipaliwanag na puwersa. Pumunta ba siya sa Calle Rosario o manatili na lang sa dati niyang tahimik na mundo? Ang tanong ay nagbabadya, ngunit ang sagot ay hindi niya pa masagot. Sa isang hapon ng tag-ulan, tahimik ang buong bayan ng San Gabriel sa Bulacan. Ang mga kalsada ay basang-basa, ang tubig ay dumadaloy sa mga kanal, at ang mga tricycle ay nagmamadaling bumagtas sa makikitid na daan upang makaiwas sa paparating na ulan. Sa isang lumang bahay na may bakod na bakal, naroon si Ana, nakaupo sa kanyang opisina sa tabi ng bintana. Sa kabila ng lamig ng panahon, nanatili siyang abala sa mga papeles na kailangang tapusin. Sa mundong ginagalawan niya bilang isang abogada, walang puwang ang emosyon. Lahat ay base sa batas, sa katwiran, sa katotohanan. Ngunit ang katahimikan ay naputol nang may kumatok sa gate. Agad siyang tumayo, isinukbit ang suot na kardigan at lumabas upang tingnan kung sino ang bisita. Ang malamig na hangin na may kasamang ambon ay bumalot sa kanya habang dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Isang lalaki ang nakatayo sa labas, may hawak na payong at isang envelope na bahagyang nabasa ng ulan. Si Jay, ang mailman ng kanilang lugar, ay ngumiti nang makita siya. "Magandang hapon, Ma'am Ana." Bati nito, "May sulat po kayo." Tumango si Ana at agad na kinuha ang envelope. Napansin niyang walang return address, walang pangalan ng nagpadala. Tanging ang kanyang pangalan at address ang nakasulat sa harap. Ipinilig niya ang ulo, nagtataka. "Alam mo ba kung sino ang nagpadala nito?" Tanong niya kay Jay. Umiling ang mailman. "Wala po akong ideya. Pero kakaiba po yan. Mukhang personal." "Salamat." Maikling sagot ni Ana bago siya bumalik sa loob ng bahay. Dala ang misteryosong sulat. Sa loob ng kanyang opisina, naupo siya sa kanyang mesa. Hawak ng envelope na tila ba may bigat na hindi niya maipaliwanag. Ang amoy ng basa nitong papel ay sumingaw sa ere. Binuksan niya ito nang may pag-aalinlangan at dahan-dahang hinugot ang nilalaman. Isang manipis na papel na may sulat kamay na mga salita ang bumungad sa kanya. Habang binabasa niya ang unang linya, tila huminto ang mundo. "Anak, alam kong matagal mo na akong kinalimutan, ngunit hindi ko kayang lumisan nang hindi mo nalalaman ang katotohanan. Ang nasulat ay mula sa isang taong hindi niya inaasahan, ang kanyang ina, na sa buong buhay niya ay inakala niyang patay na. Ang mga mata niya ay mabilis na tumakbo sa bawat linya, ang puso niya ay bumigat sa bawat salitang kanyang nababasa. Iniwan kita, hindi dahil hindi kita mahal, kundi dahil yun lang ang tanging paraan upang mailigtas kita. Ang ama mo
Hindi siya ang taong iniisip mo. At ang buhay na iniwan ko sa iyo ay mas ligtas kaysa sa buhay na kasama ako. Nanlamig ang mga kamay ni Ana. Ang mga salitang iyon ay tila isang kutsilyong tumatarak sa kanyang puso, sa kanyang buong buhay. Pinanghawakan niya ang galit sa ina na iniwan siya sa amang mahigpit at walang emosyon. Ang galit na iyon ang nagtulak sa kanya upang maging abogada, upang magpatunay na ang hustisya ay hindi kailanman dapat magkulang. Ngunit ngayon ito siya, hawak ang isang piraso ng papel na naglalaman ng mga tanong na hindi niya alam kung paano sasagutin. Nagsimula siyang pag-alinlangan. Totoo ba ito? O isa lamang itong panibagong laro ng tadhana? At kung totoo man, ano ang dapat niyang gawin? Ang batas sa kanyang isipan ay malinaw. Ang nakaraan ay hindi na mababago. At ang mga desisyon ay kailangang may basehan sa katotohanan. Ngunit paano kung ang katotohanan ito ay taliwas sa lahat ng kanyang paniniwala? Sa labas, patuloy ang pagpatak ng ulan, tila sinasabay ang ritmo nito sa kabog ng kanyang dibdib. Ang malamig na hangin ay pumasok sa siwang ng bintana. Ngunit hindi iyon ang dahilan kung bakit siya nanginginig. Sa pagkakataong iyon, si Ana, na kilala bilang matapang at palaging sigurado sa kanyang mga desisyon, ay natagpuan ng sarili sa isang sitwasyong hindi niya alam kung paano haharapin. Tumingala siya sa bintana, sa madilim na langit na nababalot ng ulap. Sa kabila ng lahat ng kanyang nalalaman, ang tanong na bumabagabag sa kanya ay simple, ngunit mabigat. Ano ang gagawin niya ngayon sa isang hapon na tila nagtatago ang araw sa likod ng makakapal na ulap? Naglalakad si Jay sa makikitid na kalsada ng kanilang bayan sa Bulacan. Ang ulan ay pabugso-bugsong bumabagsak at ang kanyang payong ay bahagyang yumuko sa lakas ng hangin. Sa kanyang kamay ay isang ang sulat ng lumang sobre na bahagyang basa, ngunit malinaw pa rin ang mga letra ng pangalan at tirahan sa harap nito. Ana de la Cruz. Si Ana ay abogada sa bayan, kilala sa kanyang matibay na paninindigan at walang kinikilingan na desisyon. Sa edad na 20 siya, marami na siyang nalutas na kaso. Ngunit ang kanyang malamig na personalidad ay naging usap-usapan. Walang puso, pulong ng ilan. Ngunit para kay Ana, ang batas ang tanging sukatan ng hustisya at ang emosyon ay hindi nararapat na makialam. Sa kanilang bahay, tahimik na ay nagbabasa si Ana ng isang makapal na dokumento habang ang tunog ng ulan sa bubong ay tila musika ng kawalang pakialam. Nang biglang may kumatok sa pinto, binuksan niya ito at bumungad si Jay basang-basa, ang laylayan ng pantalon ngunit may ngiti sa labi. Miss Ana, may sulat po para sa inyo, sabi ni Jay habang iniabot ang sobre. Napakunot ang noo ni Ana. Hindi na uso ang ganito. Sino pa ba ang magpapadala ng sulat sa panahon ng email at text? Ngunit tako na tinanggap niya ito at bago pa man siya makapagtanong, kumaway na si Jay at umalis. Tila may iba pang mahalagang ihahatid. Pagpasok niya sa loob, pinagmasdan niya ang sobre. Ang sulat ay walang return address, ngunit ang sulat kamay na pangalan niya ay pamilyar. May kakaibang kabang pumalot sa kanya habang binubuksan ito. Nang tuluyan niyang mabuksan, tumambad ang isang maikling liham na isinulat sa luma, ngunit maayos na papel. Ana, kung binabasa mo ito, alam kong marami kang tanong. Ngunit nais kong malaman mo na ang desisyon kong iwanan ka noon ay hindi dahil hindi kita mahal. May dahilan, isang dahilan na hindi ko maipaliwanag sa sulat na ito. Kung nais mong malaman ang buong katotohanan, pumunta ka sa lumang bahay sa likod ng simbahan. Doon mo makikita ang sagot. Ina mo. Napaupo si Ana sa bigat ng mga salitang iyon. Ina. Ang kanyang ina ay matagal nang nawala. Sa pagkakaalam niya, iniwan siya nito noong siya'y 5 lamang
at hindi na muling nagpakita. Lumaki siyang puno ng galit at ang galit na iyon ang nagtulak sa kanya upang maging abogada, upang ipaglaban ang hustisya para sa mga iniwan at kinalimutan. Ngunit ngayon, isang liham mula sa nakaraan ang biglang gumulo sa kanyang mundo. Bumalik ang mga alaala, ang malabong imahe ng isang babaeng may mahahabang buhok, ang tunog ng isang malambing na boses na umaawit ng kundiman, at ang amoy ng pabangong jasmine na laging bumabalot sa kanya tuwing gabi. Ngunit kasabay nito ang sakit ng pag-iwan, ng kawalan ng paliwanag, ng mga tao ng pag-aakalang hindi siya mahal. Bakit ngayon? Bakit matapos ang halos 24 na taon, bigla siyang magpaparamdam? At totoo nga bang ang sulat na ito? O isa lamang itong malupit na biro? Habang hawak ang malamig na papel na bahagyang basa pa ng ulan, tumingin si Ana sa labas ng bintana. Ang ulan ay tila mas lalong bumibigat at ang dilim ng ulap ay nagbigay ng pakiramdam na ang mundo ay nakikiramay sa kanyang kalituhan. Sa kabila ng kanyang galit at pag-aalinlangan, naroon ang isang maliit na tinig sa kanyang puso, isang tinig na matagal na niyang pinatahimik. Pumunta siya sa kanyang silid at binuksan ang isang lumang kahon na matagal nang nakatago sa ilalim ng kanyang kama. Doon niya inilalagay ang mga bagay na may kaugnayan sa kanyang ina. Isang lumang litrato, isang maliit na hikaw, at ilang sulat na iniwan nito bago umalis. Kinuha niya ang litrato. Ang mukha ng kanyang ina ay hindi nagbago sa kanyang alaala. Mapagmahal, ngunit puno ng lungkot ang bahay sa likod naman ng simbahan. Ang lugar na iyon ay matagal na niyang hindi napupuntahan. Ngunit ngayon, tila may isang puwersang nagtutulak sa kanya na harapin ang kanyang nakaraan. Ngunit nang handa ba siya? O mas mabuting manatili na lamang siya sa kanyang kasalukuyang buhay, kung saan ang lahat ay kontrolado at walang puwang para sa emosyon. Sa labas patuloy ang ulan, ngunit sa loob ni Ana, isang unos ang nagbabadyang bumalot sa kanya.